Sir, ito na yung tester na pinadala ko sa iyo. So, para matest mo yung pyesa kung may sira o wala. Kaya ang titestingin natin dito, doon sa reprocessing mo, itong solenoid. Ito. Itong coil na, ito. Ito yung coil niya eh. Saka sa selector switch, ito naman yung selector switch. Yan. Makasira kasi yung selector switch, kaya ayaw gumana yung solenoid. Yan. Ngayon tuturo ko muna sa iyo paggamit ng tester. Pag mag-testing ka ng solenoid, i-check mo yung resistance niya. Ito. Yung resistance, select mo to sa ano, sa X1. Yan, X1 to. Ano, X1. Yan. Tapos yung test prod, yung itim, dito may lagay sa kaliwa, yung pula sa kanan. Yan. Ngayon, para bago ka mag-testing ng pyesa, testing mo muna to kung pumapalo. Ito, short mo muna itong dalawang to. Short mo. Yan. Pag pumalo yan, ibig sabihin, ready na siya para mag-testing ng resistance. Yan. Ngayon, ito ang, halimbawa, ito yung sa solenoid sa station 1. Ising mo lang to kung may palo to, kung dapat papalo kasi yan eh. To. Dapat may palo, dapat yan. Tutok mo lang yung dalawang test probe dito. Tutok mo lang. Yan. Yan. Dapat papalo yun. Nakita mo pumalo siya. Yan. Ibig sabihin buo yan. Kaya pumalo yan. Pag hindi pumalo ng ganyan, ibig sabihin sira yan. Ganun lang kasimple. Ito naman selector switch naman. May posibilidad din na sira din ng selector switch mo. Ito yung pinipit dun sa on and off ng tubig. On off, di ba? Ang i-check mo rito yung pin number 23. 23 at saka yung kabila yung 24. Yan, yan ang i-check mo. Yung dalawang terminal na yan, i-check mo kung nag-on and off yan. Gagamit ka rin ng test probe, tester. Dapat kapag ito nakaswitch sa kaliwa, nakaganon, ganon. Dapat hindi, walang palo dapat yan. Ibig sabihin, walang contact. Ito, yan, 23, 24, yan. O, di ba hindi pumalo? O. Pero pag switch on mo siya, kanan, dapat papalo yan. Ibig sabihin, buo yung switch mo. Yan, hindi pumalo siya. Ganun lang. Kapag pumalo yan, ibig sabihin, buo yung switch mo, at buo rin yung solenoid mo. Ngayon, bakit wala pa rin lumalabas na tubig dito sa solenoid mo, sa ibang station? Bakit wala lumalabas na tubig? Yung kabila nito, yung yung dulo ng arrow, yung pagpasok ng arrow, ito yung galing dun sa tubig, dun sa gripo. Ito naman yung papunta sa dialyzer, yung may arrow. Nakikita mo yung arrow na yan. Hindi pwede magbaliktad dyan. Hindi pwedeng gumanon. Kailangan ganyan ang pasok. Kapag may tubig na pumapasok dito at walang lumalabas dito, ibig sabihin, hindi siya nag-energize yung solenoid mo. Dahil baka nga sira yung coil dahil ang tinesting mo hindi pumapalo, di ba? Ano? Pero kung pumalo naman siya, sabihin buo dapat yan. Yan, pumalo siya. Dapat buo yan. Dapat lalabas yung tubig dito. Punta ron. Punta sa dialyzer, yung dalawa ron. Ang mga posibleng dahilan bakit maaaring wala lumalabas sa tubig. Pwede nang i-supply naman ng 24 volts doon sa power supply. Ngayon, i-check mo naman yung battery, yung wire kung may lumalabas sa supply, 24 volts. Pag testing naman ng supply, ilalagay mo naman tong terminal, tong selector sa 50. Sa 50, ilagay mo. Para malaman mo kung may supply na pumapasok dito sa solenoid mo. Kasi pag wala supply, hindi rin mag-energize. Mas ginabuo yung coil niya, kung wala naman supply na 24, hindi rin mag-energize. Kaya ang gawin mo, ilagay mo ito sa 50 volt range para masukat mo yung 24 volts. Yan.
Ngayon, i-switch mo ngayon yung ano, yung selector sa taas, dapat naka-on, naka-ganon, clockwise. Dapat meron siyang lalabas dito na 24 volts dito. Dito may lalabas dapat na 24 volts. So, mo sa tester mo. Yan, positive or negative, positive, negative. Yan. Dapat papalo dapat yan. Pag hindi pumalo yan, ibig sabihin wala supply na lumalabas. Ganun lang kasimple.